Anak, buti naman at gising ka na. Sobrang nag-aalala kami sa'yo. Ano ba kasing nangyari? Natumba ka raw bigla at nawala ng malay kanina. Hindi na nila alam ang gagawin kaya diniretso ka na nila dito sa ospital. Nag-aalalang tanong at pangangamusta ni Catherine sa stepdaughter na si Diana habang hinahaplos-haplos ang mga kamay nito. Ayos lang po ko ma. Baka sa puyat at pagod lang din to. Sunod-sunod po kasi ang rehearsals namin lately. Alam niyo naman, malapit na pong piano recital ko. Sagot naman ni Diana, habang bakas sa mukha niya at tono ng pananalita ang hilo at panghihina na nararamdaman sa katawan. Habang nag-uusap at nagkukwentuhan sina Catherine at Diana, ay bigla namang pumasok ang doktor. Dala-dala nito ang isang papel. Excuse me. I am Dr. Legaspi. Kayo po si Catherine? Parent ni Diana Del Valle? Mahina ang tanong ng doktor kay Catherine habang nakatingin ito sa hawak niyang papel na naglalaman ng test results. Yes ho, Doc. Ako nga po. Kamusta po? Okay na po ba ang anak ko? Sagot naman ni Catherine habang nakaabang ito kung anong sasabihin ng doktor at kung ano ang papel na hawak at binabasa nito. Yes, she's fine now. Hindi naman masama ang pagkakatumba niya. Wala naman nakitang head trauma or any other injuries. Masayang pagkakasabi ni Dr. Legaspi kay Catherine, kaya naman napangiti ito at ang anak na si Diana. Pero biglang napabuntong hininga ang doktor at tila ba naging seryoso biglang facial expressions nito at sinabing, Kaya lang, we run some tests and, Biglang natigilan si Dr. Legaspi sa pagsasalita at napatingin ito sa pasyente niyang si Diana at Catherine na para bang nag-aalangan kung sasabihin ba o hindi ang gusto nitong ipaalam. Yes doc. You run some test and ano po? Ano pong sabi sa test? Medyo kinakabahang tanong ni Catherine kay Dr. Legaspi kung ano-ano na agad ang tumatakbo sa isip ni Catherine habang hindi pa bumubuka ang bibig ng doktor. I think kailangan ko na munang makausap ang pasyente. Kami lang po muna. May mga kailangan muna akong itanong kay Diana. Sabi ng doktor habang nakatingin kay Diana na para bang naghihintay ng reaksyon o sagot nito. Kailangan ko po bang lumabas, Doc? Hindi ko po ba pwedeng marinig ang pag-uusapan niyo? Kahit magulang naman po ako. May problema po ba, Doc? Sunod-sunod na tanong ni Catherine kay Dr. Legaspi habang tumingin din siya kay Diana na para bang maging siya ay naghihintay ng reaksyon nito. Ilang segundo pa at nagsalita na si Diana. Doc, sige po. Okay lang po kung sabihin niyo na dito. Stepmom ko po siya pero ayos lang po. Siya na po yung nanay ko eh. Pwede niyo po bang sabihin sa aming dalawa kung ano po yung sa test results? May problema po ba? Paliwanag at tanong ni Diana kay Dr. Legaspi. Napatango naman ang doktor at napatingin na siya ulit sa papel na hawak-hawak at sabay sabing, Nagko-conduct kasi talaga kami ng certain test para sa lahat ng sinusugod dito na biglaan na lang nahihilo at nahihimatay. And base sa results, it appears that you're 6 weeks pregnant, Miss Diana. Nanlaki ang mga mata at napaawang ang bibig ni Catherine sa gulat dahil sa narinig. Napatingin siya agad sa anak na si Diana na siya namang hindi rin mawari ang reaksyon. Parehong nagulat ang mag-ina sa ibinalitang yun ni Dr. Legaspi. 6 weeks pregnant? Buntis po ang anak ko, Doc. Sigurado po ba kayo sa kanya yung test result? Hindi po ba nagkamali lang? Kakadebo lang po ni Dayan. 18 anyos lang po siya. Hindi makapaniwalang sabi ni Catherine kay Dr. Legaspi. Accurate ang mga tests namin dito sa ospital. Yun talaga ang resulta. Positive. Maiwan ko muna kayo para makapag-usap kayong mag-ina. Excuse me. Sagot ng doktor kay Catherine. Habang naluluha at hindi makapagsalita ng maayos si Catherine sa pagkagulat, si Diana naman ay tila ba napatulala na lang at nakatitig lang sa isang sulok sa loob ng kwartong iyon. Diana, anak, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Anong nangyari? Paanong nangyari to? Mababang tono ng boses ni Catherine habang nanglulumo at nakahawak sa magkabilang braso ni Dayan
at nakatingin sa mga mata nito. Ma, sorry po. Mangiyak-iyak na sabi ni Diane kay Catherine. Wala ka namang boyfriend, anak. Wala kang pinapakilala sa akin na kahit na sino. Lagi ka namang busy sa school at sa mga extracurriculars mo. Paano mangyayaring nabuntis ka? I mean, hindi naman ako nagagalit o ano kaya lang. Hindi ko alam na may ganito. Diba? Tayong dalawa na lang ang pamilya. Mula nang namatay ang daddy mo, tayong dalawa na lang ang magkasama. Kaya malaki ang ibig sabihin sa akin kung may ganito palang nangyayari sa'yo na hindi ko alam. Masinsinang paliwanag ni Catherine kay Diana. Wala namang ibang nagawa si Diana kundi umiyak ng umiyak. Dito inamin ni Diana sa stepmother niyang si Catherine na may boyfriend siya at 2 taon niya itong tinago dahil natatakot siya. Hindi naman siya sobrang pinagsisekretuhan ni Catherine, pero parang mas gusto ni Diana na hindi na muna ipaalam kay Catherine at kahit sa mga kaibigan nito na may boyfriend siya. Nagkaroon ng masinsinan na pag-uusap ang dalawa. Pinakalma rin ni Catherine si Diana. Ngayong nalaman niya kasing buntis siya, ay namomroblema siya at sobrang nag-aalala para sa mga piano recitals niya. At nangangamba rin siya na baka hindi matuloy ang pangarap niyang puntahan na international music competition sa Japan. Niyakap naman ni Catherine ang anak, pinayuhan at pinalakas niya ang loob nito na kahit anumang mangyari ay nandyan siya bilang ina na gagabay at susuporta kay Diana. Sa pag-uusap din nilang ito, humanap ng tiyempo si Catherine na maitanong kay Diana kung sino ang ama ng pinagbubuntis nito. Pero si Diana ay may sariling dahilan, kaya hindi niya pa gustong ipaalam o ipakilala kung sino ang nobyo niya. Ipapakilala niya rin daw ito kay Catherine sa oras na handa na siya. Humingi lang ng ilang araw si Diana para mas makapag-isip-isip at pahinga. Hindi na rin naman masyadong in-stress ni Catherine ang anak, kaya hinayaan niya na lang ito kung hindi pa talaga ito handang magsabi sa kanya. Pagkatapos ng pag-uusap na yun ay in-advise ni Dr. Legaspi si Catherine na kinabukasan na lang i-discharge Diana para mas makapagpahinga pa ito at makabawi ng lakas dahil wala pa itong ganang kumain. Kinabukasan, araw na ng discharge ni Diana sa hospital. Nagpunta si Catherine sa cashier para kumuha ng statement of account at malaman kung magkano ang hospital bills na babayaran. Ma'am, wala na po kayong babayaran na bill. Nasettle na po kahapon. Abiso ng teller kay Catherine habang nakaharap sa computer nito at nag-check ng records. Laking gulat naman ni Catherine sa narinig niya at muli niyang nilinaw sa teller kung bakit at paanong nasettle na ang bill. Paano pong nasettle na eh? Ngayon pa lang naman po ako nagpunta dito para magbayad. Paki-double check niyo naman po, baka nagkamali lang. Tama naman po, Miss Salazar. Zero balance na po nakalagay sa record namin dito para sa payables ni Diana Salazar. Binayaran na po yata ng asawa niyo, ma'am. Siya po yata yung nagpunta dito kahapon. Nanlaki ang mga mata ni Catherine sa narinig at hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang kinabahan at nanlamig. Miss, patay na po ang asawa ko. 3 taon na. Seryosong sabi ni Catherine sa teller na siya namang ikinatakot bigla ng teller. Ma'am, wag naman po kayong nananakot ng ganyan. Teka po ha, i-check ko po dito sa records yung card na ginamit sa pagbabayad. May pangalan po yun eh. Ito po, nakita ko na. Si Mr. De Castro po. De Castro po yung nakalagay dito sa surname ng details ng may-ari ng card. Lalo namang nanlamig at natakot si Catherine sa sinabing yun ng teller. Pero this time, ibang kaba at takot na ang nararamdaman niya. De Castro? De Castro po ang apelyido? Pautal-utal na sabi ni Catherine na para bang namumutla siya sa kaba habang binabanggit ang apelyidong yun. Lito, kaba, at takot ang nararamdaman ni Catherine sa mga oras na yun dahil sobrang pamilyar sa kanyang apelyido na De Castro. At naguguluhan siya kung bakit binayaran nito ang hospital bills ni Diana. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Catherine nang ipakita ng teller sa kanya ang kompletong pangalan ng taong nagbayad ng bill na nasa screen ng computer nito. Hindi. Hindi. Imposible. Hindi siya yan. Bakit niya naman babayaran?
Litong-litong bulong ni Catherine sa sarili habang tinitingnan ang buong pangalan na nakasulat sa screen. Ilang saglit pa ay may isang teller din na lumapit sa kanila at tila ba nakikinig ng usapan nila kanina pa dahil bigla na lang itong sumabat at sinabing, kani-kanina lang din daw ay bumalik yung Mr. De Castro para dalawin ng pasyente. Pagkarinig noon ni Catherine ay bigla siyang kumaripas ng takbo at para siyang nawawalang batang nagpaikot-ikot sa hallways ng hospital para hanapin ang Mr. De Castro nasa ospital ning yun. Kasabay na tumatakbo sa isip ni Catherine sa mga sandaling ito kung bakit binayaran ng taong yun ang bill ng anak niya at anong dahilan bakit yung taong yun pa ang gagawa. Iniisip ni Catherine na sana kaapelido lang yun ang lalaking sobrang kinamumuhian niya sa tanang buhay niya. Sana mali ang hinala niya. Sana mali ang kanina pang gumugulo sa isip niya. Hanggang sa natigilan sa paglalakad si Catherine nang biglang may nakabunggo sa kanya. Aray! Bahagyang nasaktan si Catherine dahil sa pagkakabunggo niya sa isang lalaking matangkad na may matipunong pangangatawan. Sa sandaling iyon ay naamoy ni Catherine ang isang pabango na pamilyar sa kanya at matagal niya nang hindi naaamoy. At dahil dito, tila ba nakumpirma na niya agad na tama ang hinala niya kanina pa. Na ang taong nagbayad ng hospital bills ni Diana ay ang taong nasa isip niya. Ang taong kinamumuhian niya at halos isumpa niya sa sobrang galit. Catherine? Isang pamilyar din na boses ang narinig ni Catherine at sa puntong ito ay nakita na niya ang mukha ng lalaking nakabunggo niya. Yael? Namilog ang mga mata ni Catherine nang makita si Yael. Sa paningin ni Catherine, ay sana panaginip na lang ang nangyayari ng mga sandaling yun. Matagal na nang hiniling sa Diyos na sana ay hindi na magpanagpo ang mga landas nila ng lalaking ayaw na niyang makita kahit kailan. Si Yael De Castro ay ex-fiancé ni Catherine. 5 taon ang naging relasyon nila at sa Canada pa sila nakatira noon. Masaya naman ang pagsasama nila at kahit ayaw nga ng nanay ni Yael kay Catherine, ay pinaglaban nila ang pagmamahalan nila. Pero may isang pangyayari na sumira ng lahat. Sa araw ng kasal nilang dalawa ay hindi siya sinipot ni Yael. Sobrang kahihiyan at pagdurusang inabot noon ni Catherine. At sa sobrang sama ng loob at depresyon, nakunan pa si Catherine sa mismong araw din yun at nawala ang 2 buwang bata sa loob ng sinapupunan niya na sana'y anak na nila ni Yael. Mula din ang araw na yun ay hindi na nagpakita si Yael kay Catherine. Matagal na hinanap ni Catherine sa Yael kung saan-saan at halos magmakaawa pa ito sa nanay ni Yael para lang sabihin sa kanya kung nasaan ang anak nito. Pero dahil ayaw ni Madam Yelena, nanay ni Yael kay Catherine bilang mapapangasawa ng anak nito, ay tila ba ikinasaya pa nito na hindi natuloy ang kanilang pag-iisang dibdib. Mabait naman si Catherine at mapagmahal. Pero ang magiging biyanan niya na sana noon ay talagang ayaw sa kanya at madalas siyang pinagmalupitan. Kaya naman noong araw na hinahanap din ni Catherine si Yael sa nanay nito, ay bigla namang inoffer ni Madam Yelena si Catherine ng 10 milyon para layon na ng tuluyan si Yael. Ang utos doon ni Madam Yelena ay magpakalayo-layo na lang si Catherine at hayaan na lang si Yael kung saang dako man siya ng mundo nagtatago at nagpapahinga. Sinabihan pa ni Madam Yelena si Catherine ng sobrang masasakit na kasalita gaya ng hinding-hindi niya raw matatanggap si Catherine bilang asawa at daughter-in-law niya. Kaya mabuti na rin daw na hindi na natuloy ang kasal. Hindi naman tinanggap ni Catherine ng 10 milyon na perang ibabayad sana sa kanya noon ni Madam Yelena bilang suhol para layuan si Yael. Bagkus, ang ginawa ni Catherine ay umuwi na lamang siya sa Pilipinas at dito niya tuluyang kinalimutan na ang lahat ng tungkol sa kanila ni Yael. At ngayon, nang makita ni Catherine ulit si Yael, ay nag-flashback sa kanya ang lahat ng mga pinagdaanan niyang sakit dahil sa lalaking ito. Hindi siya makapaniwala na nagtagpo ulit ang mga landas nila. Naghanap sila ng lugar na malapit sa ospital kung saan sila makakapag-usap ng tahimik, maayos at walang masyadong tao. Tinimpi ni Catherine ang galit niya at ipinakita niya kay Yael na hindi na siya affected sa past nilang dalawa. Kaya naman tinanong na lang niya kung ano ang kinalaman ni Yael sa hospital bills ni Diana at bakit niya ito kilala. Bakit siya nasa Pinas
At anong dahilan ba't kailangan magtagpo silang ulit? Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Noon pa man alam mo ng napaka-straightforward kong tao. Ako ang ama ng batang dinadala ni Diana. Anak ko ang pinagbubuntis niya. Nagulantang si Catherine sa mga sinabing yun ni Yael. Sa loob niya ay gusto niyang sampalin ng malakas ito sa sobrang galit at pagkadismaya. Pero kinukontrol niya lang ang lahat ng emosyon na meron siya nung mga sandaling iyon. Well, dediretsahin na rin kita. Bakit si Diana? Bakit ang anak ko pa? Teenager pa lang siya. She's almost half of your age. Bakit kailangan mo pang magpakita ulit at guluhin ang buhay ko at ang buhay namin ng anak ko, Yael? Buong pusong pagtatanong ni Catherine kay Yael habang pinipigilan niya ang mga luhang nangingilid sa mga mata niya at bawat mabigat na paghinga niya. Tiningnan naman siya ng diretso sa mga mata ni Yael at sinabing, Wala akong masamang intensyon. Mahal ko si Diana. Magdadalawang taon na kami. Kung iniisip mong sinasadya ko to, planado ko to para gumanti sa'yo o sirain ang nananahimik mong buhay, pues, nagkakamali ka. Napagdesisyonan naming itago ang relasyon namin. Kaya wala akong kaalam-alam na ikaw ang stepmother niya. Paliwanag naman ni Yael kay Catherine. Sinungaling. Ni hindi mo man lang ba nakita ang pictures namin ni Diana sa mga social media accounts niya? Ni hindi mo man lang ako nakita doon? Pagdududa ni Catherine. Sa online dating app kami nagkakilala ni Diana. Ibang social media account din ang binigay niya sa akin noon. Sobrang private. Wala akong nakitang kahit na ano. Sagot naman ni Yael. Grabe. Nangyayari ba talaga to? Sa dinami-dami ng lalaking pwedeng makilala ni Diana, bakit ikaw pa? Sana iba na lang, Yael. Sana hindi na lang ang anak ko. Matagal mo nang sinira ang buhay ko. Ngayon lang ako nakabangon at nakahanap ng totoong pamilyang mamahalin ko at magmamahal sa akin. Malamang namatay ang anak ko dahil sa'yo. Nagkakomplikasyon ako sa matres at hindi na ako pwedeng magkaanak. Si Diana na lang ang meron ako ngayon. Tapos kukunin mo ba siya sa akin? Sisirain mo na naman ang mundo ko. Hindi na napigilan ni Catherine na maluha habang sinasabi ang mga salitang yun kay Yael. Gusto niyang saktan at pagsasampalin si Yael ng mga sandaling yun, pero tila ba wala na siyang lakas para gawin. Mas inaalala pa niya sa mga oras na yun ang kalagayan at magiging kapakanan ng anak niyang si Diana. Sa pag-uusap na yun ni Catherine at Yael ay nagkaroon sila ng maayos na kasunduan. Hiniling ni Catherine kay Yael na huwag ipaalam kay Diana ang tungkol sa nakaraan nila bilang 10 taon na rin naman na ang nakalipas. At ayaw na rin ni Catherine na malaman pa ni Diana ang lahat ng pinagdaanan niya nung mga panahon nila ni Yael. Pero hindi ibig sabihin nito na tinatanggap na ni Catherine si Yael para sa anak niyang si Diana. May mga kondisyong binigay si Catherine kay Yael, gaya ng hindi niya pwedeng kunin si Diana sa poder ni Catherine o i-live-in ito. Hindi rin nagbanggit si Catherine kay Yael ng kahit anong future plans para sa kanila ni Diana. Ang tinitinglan lang ni Catherine ngayon ay yung kung paano mapoprotektahan ang anak niya at ang bata. Ayaw din ni Catherine na mangyari kay Diana ang pinagdaanan niya noon kay Madam Yelena na pagmamalupit sa kanya bilang karelasyon o mapapangasawa ni Yael. Nasa isip din naman noon ni Catherine na hindi naman seryoso si Yael kay Diana bilang kilala niya rin ang ugali nito at sigurado siyang hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagbabago kaya wala talaga siyang maibibigay na tiwala kay ex-fiancé niya. Ang huling salita ni Catherine kay Yael ay sa sandaling lumabag si Yael sa mga napagkasunduan niya ay hinding-hindi niya ito mapapatawad at hinding-hindi magugustuhan ni Yael ang galit ni Catherine at ang mga gagawin nitong consequences sakaling traidorin siya nito. Lumipas ang ilang linggo at hinihintay lang ni Catherine si Diana na magsabi sa kanya kung sino ang karelasyon nito at ama ng batang dinadala niya. Ang usapan din kasi ni Catherine at Yael ay hayaang si Diana ang magsabi at magpakilala kay Yael bilang ama ng pinagbubuntis niya. Hindi ipapaalam ni Catherine sa stepdaughter niya ang nalalaman niya.
Naging mas maalaga at maasikaso naman si Catherine kay Diana mula nang mabuntis ito. Lahat ng masusustansyang pagkain na kailangan ni Diana ay inihahanda ni Catherine. Pati na rin ang regular check-up ay monitor din ni Catherine dahil sinasamahan niya si Diana. Ipinaliwalag na rin ni Catherine sa piano instructor ni Diana na hindi na muna ito makakapag-participate dahil nga sa lagay niya. Nagkaroon naman ng malinaw na pag-uusap ang mag-ina na lahat ng gagawin at pupuntahan ni Diana ay dapat sana alam ni Catherine dahil delikado lumabas-labas mag-isa, lalo na at nagdadalang tao ito. May mga pagkakataon na nagpapaalam si Diana na lumabas at may pupuntahan lang. Pero alam ni Catherine na makikipagkita ito kay Yael. Dahil sinasabihan rin naman siya o ina-update siya ni Yael. Kasama rin naman yun sa usapan nilang dalawa. Bilang ina at bilang kilala ni Catherine ang ugali ni Yael, ay lagi siyang kinakabahan tuwing alam niyang nasa labas si Diana at kasama nito ang ex-fiancé niya. Sa ngayon, isasantabi muna ni Catherine ang lahat ng masasamang iniisip niya kay Yael at mas pinananaig niya ay ang ikabubuti ni Diana. Ipinagdadasal niya na lang gabi-gabi na sana maging maayos ang lahat at walang maging problema sa pagbubuntis ng anak niya. Sa kabilang dako naman, dinala ni Yael sa isang fancy restaurant si Diana upang makapag-usap din sila ng komportable at masinsinan. Habang kumakain sila, ay bigla namang nakaramdam ng kakaiba si Diana at tila naduduwal si Diana habang inaamoy ang nilapag na ulam ng restaurant crew. Kalderetang baka yan, babe. Ayaw mo ba? Paborito mo yun, diba? Sabi ni Yael kay Diana. Hindi ko gusto ang amoy nito ngayon, babe. Parang bumabaliktad ang sikmura ko. Sagot ni Diana kay Yael habang idinadampi ang palad niya sa ilong niya para hindi niya gaano maamoy ang ulam. Maselan siguro ang pagbubuntis mo kaya nagiging mapili ka ngayon sa ulam. Ano bang gusto mong kainin? O-order na lang ako ng iba. Suggestion ni Yael. Parang wala akong magugustuhan na kahit na anong pagkain dito. Gusto ko na lang umuwi at kainin yung paborito kong ulam na niluluto ni Mama. Sabi ni Diana kay Yael. Tila ba nalungkot ng konti si Yael sa sagot na ito dahil kanina pa niya pansin na walang ganang kumain si Diana. Ganun ba, babe? Anong ulam ba yung paborito na yun? Baka pwedeng ako na lang magluto para sa'yo. Diretso na lang tayo ng kondo, gusto mo? Sorry babe ha, pero ang hinahanap-hanap talaga ng tiyan ko yung luto ni Mama eh. Alam mo ba ang sarap niya talagang magluto? Sabi ko nga sa kanya, magtayo na siya ng restaurant eh. Paborito ko kasi talaga yung niluluto niyang adobong baboy. Nilalagyan niya kasi ng konting liver spread tapos may itlog na nilaga saka yung patatas. Piniprito na muna niya ng tostado bago niya ilagay sa adobo. Sa mga sinabing ito ni Diana, ay bigla namang may naalala si Yael sa nakaraan nila ni Catherine. Naaalala niya na ang recipe din ng adobo na yun, ang pinakapaborito niya sa mga niluluto ng ex-fiancé niya dati. Hanggang ngayon, natatandaan niya pa ang lasa at sumasang-ayon siya sa mga sinabi ni Diana sa masarap talagang luto ni Catherine. 10 taon na rin hindi nakakatikim si Yael ng ganong recipe at ganun kasarap na adobo dahil ang ex-fiancé niya lang ang nakakapagluto ng ganun. Nag-flashback sa isip ni Yael ang mga moments nila ni Catherine nung sila pa at sa mga panahong lagi niyang pinupuri ang lasa ng mga luto ni Catherine. Kain ka na. Niluto ko yung paborito mo. Wow, ang bango ah. Siyempre, ito yung paborito mong adobo na may liver spread, nilagang itlog, at tostadong patatas. Tara, kain na tayo. Kaya mas gusto kong dito sa bahay kumain kesa sa labas eh. Mas panalo sa panlasa yung mga luto mo, Han. Nako, nang buwala ka pa. Hala, sige tara na't kumain. Hindi na napansin ni Yael na ilang minuto na pala siyang nakatulala at kanina pa siya kinakausap ni Diana. Pero hindi siya umiimik. Babe? Hoy babe, okay ka lang? Kanina pa kita kinakausap, hindi ka na nagsasalita. Sabi ni Diana kay Yael habang hawak nito ang kamay ng nobyo. Wala babe. Sorry. Inalala ko lang kung paano magluto ng adobo para sana may pagluto kita. Kaya lang mukhang ulang tatalo sa luto ng mama mo kaya hindi na ako susubok. Sana isang araw, matikman ko rin ang luto niya. Umalis na sa restaurant yung dalawa at hinatid na lang ni Yael si Diana pauwi sa kanila.
Habang nagdadrive ng kotse at habang tulog na si Diana sa biyahe, ay tila nag-iisip ng malalim si Yael. Ang totoo ay hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na ang babaeng karelasyon niya ay stepdaughter ng ex-fiancé niya. Hindi maintindihan ni Yael kung bakit nangyayari ang lahat ng yun at para sa kanya ay tila ba pinaglalaroan sila ng tadhana. Iniisip niya pa kung paano nalaman ito ng nanay niyang si Madam Yelena na ang babaeng nabuntis niya ay konektado pa sa dating babaeng minahal niya na siya namang kinaayawan ng nanay niya. Wala namang ibang magawa si Yael kundi panindigan na lang ang lahat. Pero hindi niya maitatanggi sa sarili niya na kahit papano ay may espesyal na parte pa rin sa puso niya si Catherine. Ang dami niya ring na-realize na mga bagay-bagay mula nung nagkita sila ulit. Bukod sa nagulat siya dahil stepdaughter pala ni Catherine si Diana, ay laking gulat niya rin na hindi pa rin nagbabago ang ex-fiancé niya. Maganda pa rin ito at ganun pa rin ang pungay ng mga mata at natural na pagkamestisa ni Catherine. Nasasabi din ni Yael sa sarili ng mga sandaling iyon na may kakaiba rin siyang saya na nararamdaman nang malaman niyang nasa mabuting kalagayan si Catherine at kahit papano ay masaya sa buhay niya. Wala rin naman siyang kahit na anong masamang layunin o intensyon dahil gusto niya lang talagang panindigan ang anak nila ni Diana at mahal niya rin ang babaeng ito. Ang tanging nasa isip na lang ngayon ay manindigan sa lahat ng kailangan niyang gawin para hindi na niya maulit ang nagawa niya dati kay Catherine. Naiwan ito sa araw ng kanilang kasal at hindi siya nanindigan na siyang naging dahilan kaya na-stress ng sobra si Catherine at nawala pa ang panganay na sana niyang anak. Isang gabi ay nagtimpla ng gatas at naghanda ng blueberry cheesecake si Catherine para sa midnight snack nila ni Diana. Dumiretso siya sa kwarto ni Diana, dala ang pagkain at kumatok siya sa pintuan nito. Diana anak, pwede ba akong pumasok? Matutulog ka na ba? Bukas po yan ma, pasok po kayo. Pumasok si Catherine sa kwarto at naabutan niyang nakahiga sa kama si Diana habang nagsiselfone nito. Naganda ako ng merienda para sa'yo, midnight snacks. Namimiss ko na kasi yung mga ganitong moments natin, nak eh. Pag lumabas na kasi si baby, may bago ka ng kabanding. Hindi na ako. Natatawang panlalambing ni Catherine sa anak. Napangiti at medyo natawa rin naman sa Diana sa sinabing yun ng stepmom niya. Si mama talaga. Huwag mo sabihin nagsiselos ka kay baby. Sagot ni Diana kay Catherine sabay tawa nito. Hindi naman, nagbibiro lang. Siyempre mas kailangan mo nang mag-focus sa pag-aalaga ng baby mo. Yun ang mas mahalaga sa akin. Sabi naman ni Catherine kay Diana. Habang kumakain sila at sa gitna ng pagkukwentuhan ng mag-ina, ay biglang nag-ring ang cellphone ni Diana. Pero dahil napapasarap ang kain at kwentuhan nila ni Catherine, ay inend lang ni Diana ang tawag sa kanya para hindi na ito mag-ring. Pero tila makulit ang tumatawag at pangatlong ring na ito ng cellphone niya. Anak, sagutin mo na kaya yan. Baka naman importante yan. Kanina pa tawag ng tawag, oh. Mamaya na ma, wala lang po yan. At dahil pang ilang tawag na ngayon sa phone ni Diana, ay bahagyang nasulyapan ni Catherine ang screen ng phone ng anak niya at doon pahapyaw niyang nabasa ang salitang babe. Kaya nalaman na agad ni Catherine noon na si Yael ang tumatawag kay Diana at ayaw lang nitong sagutin. Nang mahinto na ang phone ni Diana sa kakaring, ay bigla namang nahanap ni Catherine ang tiyempong ito para tanungin ang stepdaughter niya. Diana, anak, sana okay lang tanungin ko sa ito ngayon. Kamusta na ba kayo ngayon ng boyfriend mo? Ilang linggo na rin ang nakalipas. Baka naman pwede mo na siyang ipakilala sa akin. Napabuntong hininga si Diana nang marinig iyon kay Catherine. Pero sinundan niya rin naman agad ito ng ngiti at sinagot ang ina. Huwag kang mag-alala ma. Ilang buwan na lang, magje-gender reveal party na po. Doon makikilala mo na siya. Nakangiting sabi ni Diana habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Catherine. Talaga anak, salamat naman. Mahalaga lang talaga sa akin na makilala ko na siya dahil siya ang tatay ng anak mo. Masayang sagot ni Catherine kay Diana. Kahit nasa loob-loob niya ay nagkukunwari lang siya. Dahil alam niyang awkward at nakakailang ang magiging pagpapakilala ni Diana kay Yael sa espesyal na araw na yon. At kahit nga sa pag-uusap nilang yun tungkol kay Yael, ay hindi rin talaga komportable si Catherine pero nagpapanggap na lang siya para sa kapakanan ng anak niya. Alam niyo ma, hindi kayo madidisappoint sa kanya. Bukod kasi sa gwapo,
May stable na pamumuhay, mabait at sobrang mapagmahal ang boyfriend ko eh. Sigurado ako magiging napaka-responsable niyang ama sa anak namin. At hindi rin magtatagal. Pakakasalan niya ako para maging legal ang pagsasama namin at maging isang buong pamilya kami. Pagkarinig ni Catherine sa mga salitang ito ni Diana ay bigla siyang nasamid habang inuubos ang isang basong gatas na iniinom niya. Tinanong naman siya agad ni Diana kung ayos lang siya dahil naubos si Catherine at inosenteng-inosente naman ang stepdaughter niya sa kung bakit parang hindi siya mapakali pagkarinig niya sa mga salitang sinabi ni Diana tungkol kay Yael. Nag-go with the flow na lamang si Catherine sa usapan nilang dalawa ng stepdaughter niya. Sinakyan na lang niya ang lahat ng sinasabi nito para hindi mahalata na naiilang siyang pag-usapan ng boyfriend nito. Lumipas ang ilang buwan at nalalapit na nga ang panganganak ni Diana. Kaya naman madalas silang mabisi ni Catherine sa follow-up check-ups. Dumating na rin ang araw ng gender reveal party ng baby ni Diana. Excited na si Catherine at ang ibang mga malalapit na kamag-anak at mga kaibigan nila sa special event na yon. Pero habang masaya at nananabik ang lahat, ay tila kinakabahan naman si Catherine at lalong lumalakas ang kabog ng dibdib niya habang papalapit ang araw ng gender reveal. Nasa isip na Catherine na mararanasan niya sana ang natural na saya at pananabik ng isang inang magkakaapo kung hindi sana si Yael ang ama ng batang dinadala ni Diana. Pinakalma na lamang ni Catherine ang sarili at nagpakaabala sa mga gawain. Kinabukasan, mismong araw na ng gender reveal party, ay maagang bumangon si Catherine para maghanda para sa espesyal na araw na yun. Habang si Diana naman ay maagang umalis kasama ng ilang kamag-anak nila para mauna sa venue ng party at magsimula ng mag-asikaso doon. Maya-maya ay biglang lumapit ang kasambahay ni na Catherine sa kanya at sinabing may bisita raw na dumating. Nagtaka naman si Catherine kung sino dahil wala naman silang inaasahang bisita sa bahay ng araw na yun dahil nga lahat ay dediretso na sa venue. Tinanong naman ni Catherine sa kasambahay na si Ate Lisa kung sino ang bisita pero ang sabi ng kasambahay ay hindi raw ito agad nagsalita at nagpakilala. Inutos na lamang ni Catherine na pagbuksan na lang ito ng gate at papasukin. Maya-maya pa ay nakapasok na ang bisita at sinamahan nito ni Ate Lisa papunta sa may terrace sa may bandang likod ng bahay nila kung saan nandoon si Catherine na abalang nag-aasikaso ng mga dadalhing gamit. Habang naglalakad naman si Ate Lisa at ang bisitang kasama niya papunta kay Catherine, ay hindi napigilan ng kasambay na mapasulyap sa bisita nila mula ulo hanggang paa. Tila ba naging masarap sa tenga ni Ate Lisa pakinggan ang tunog ng pag-apak ng takong ng high heels na sandals na suot ng bisitang babae. Napakaganda ng tindig ng babaeng ito at binabagayan pa ng sosyal na porma at halatang mamahaling mga alahas at damit ang mga suot nito. Iniisip ni Ate Lisa na kahit may edad na ang babaeng ito ay sadyang napakaganda nito at napakaklase ng datingan. Maging ang pabangong gamit ng babae ay amoy mamahalin at halatang sophisticated ang aura. Para bang nag-slow motion ang lahat habang naglalakad sina Ate Lisa at ang bisitang babae papunta sa silid ni Catherine. Habang abala si Catherine sa mga inaasikaso niya sa may terrace, ay siya namang biglang pasok ng bisitang babae at para bang natigilan din ang sandali nang marinig ni Catherine ang tunog ng takong nito na mula mahina ay papalakas, papalapit ng papalapit sa kanya. At kahit medyo malayo pa, ay parang naamoy na agad ni Catherine ang pabangong gamit nito na siya namang pamilyar na pamilyar din sa kanya. Nang maihatid na ni Ate Lisa ang bisita, ay inabisuhan niya na si Catherine habang nakatalikod ito. "Ma'am Catherine, andito na po ang bisita natin." Pagkasabi nito ni Ate Lisa, ay hindi na siya nagtagal at nagpaalam na siyang umalis para maghanda ng maiinom at merienda. Tinanong niya naman ang bisita kung ano ang gusto nito pero ngumiti lang ito at sinabing kahit anong meriendang ihahanda ay ayos lang sa kanya at kakainin niya. Sabay alis agad ni Ate Lisa at naiwan ang dalawa sa silid na yun. Nang marinig ni Catherine ang pamilyar na boses na yon ng bisitang babae, ay tila ba nakaramdam siya ng kaba sa dibdib niya at hindi niya agad ito nilingon. "Tama ako. Siya yun, si Madam Yelena de Castro." Sabi ni Catherine sa sarili. "Kamusta ka na, Catherine? Long time no see ah." Nakaka-intimidate na bati ni Madam Yelena kay Catherine. Hinarap ni Catherine si Madam Yelena at nagkatitigan muna ng ilang segundo ang dalawa na tila ba inuusisa ang isa't isa.
Makikita sa facial expressions ni Madam Yelena na nagulat siya sa nakikita niya. Pero hindi niya lang ito pinapahalata. Tila ba hindi siya makapaniwala na si Catherine na dating hampas lupa lang sa paningin niya na habol ng habol sa anak niyang si Yael ay nasa harapan niya ngayon. Blooming, maganda ang pagkakabagsak ng buhok, maganda ang kutis, nakasuot ng magarang damit at nakatira sa isang mansyon na ang loob ay halos mapuno ng naglalakihang frame ng painted pictures ni Catherine at nang namatay niyang asawa at ni Diana. Sinusulyap-sulyapan nito ni Madam Yelena at dahan-dahang nilapitan ng mga tropiko sa isang shelf cabinet kung saan makikita ang iba't ibang gawad kay Catherine bilang isang magaling na negosyante sa industry ng skincare and cosmetics. Ang mukha ni Madam Yelena ay tila ba nagpupuri kay Catherine pero may halo itong pangaasar at sarcasm. Samantala, ipinakita naman ni Catherine sa tindig niya pa lang na hindi na siya ang dating Catherine na basta-basta nalang inaapi ng dating biyenan niyang hilaw o ang ina ng ex-fiancé niya. Makikita sa mukha ni Catherine ang tapang at sophistication na hindi na siya gaya ng dati na dinuduro-duro na lang at minamaliit ng kahit na sino. So, totoo nga ang balita. Ikaw nga ang stepmother ng nobya at nabuntis ni Yael. Grabe, hindi ako makapaniwala. Ang isang babaeng nanggaling sa kangkungan ay makakatagpo ng swerte at pag-ibig sa isang matandang mayamang madaling mauto at madaling mamatay. Pang-aasar at pang-iinsulto ni Madam Yelena kay Catherine. Kaya ka ba nagpunta ng maaga dito sa bahay ko? Para sirain ang araw ko? Para insultuhin at bastusin ako gaya ng ginagawa mo dati? Matapang na sagot ni Catherine. Hindi compliment kaya yon. Natutuwa nga ako ngayon dahil ngayon napatunayan kong hindi sa isang hampas lupa makakasal si Yael. Yun kasi ang iniwasan ko. Ayokong magkaroon ng isang basurang De Castro sa angkan namin. Saka, sa lahat ng naging nobya ni Yael, si Diana lang siguro ang nakakuha ng boto ko at pumasa sa lahat ng standards ko para sa anak ko. Diba? Balae. Dagdag pa ni Madam Yelena. At sino naman nagsasabing papayag akong makasal kay Yael ang anak ko? Pangontra naman ni Catherine. Teka nga, lilinawin ko lang ha. Hindi mo biological daughter si Diana, di ba? Kaya wala ka naman sigurong karapatan na hadlangan ng kasiyahan ng dalawa. Bakit? Ayaw mong makasal sila? Oh my God! Huwag mong sabihin. Matagal nang tapos ang nakaraan. Ibinaon ko na sa limot ang lahat. Dahil mula nang mamatay ang anak ko dahil sa inyo. Si Diana na lang ang naging anak ko at natatanging pamilya ko buong buhay ko. Kung kinakailangan ko siyang protektahan sa mga masasamang taong kagaya mo, kagaya nyo, gagawin ko. Hindi ko hayang maranasan ng anak ko ang lahat ng pagdurusang naranasan ko sa inyo noon. Tandaan nyo, hindi habang buhay sa inyo ang pabor ng kapalaran. Bilog ang mundo at iikot ang antas ng bawat isa. Kaya wala kayong karapatang maliitin ako kaya ng ginawa niyo sa akin dati. Matapang na salita ni Catherine kay Madam Yelena. Hindi na naituloy ng dalawang pag-uusap dahil dumating na ang kasambay na si Ate Lisa, dala ang merienda. Hindi naman na kumain si Madam Yelena at nagpaalam na siyang dediretso sa venue ng gender reveal. Sa kabilang dako naman ay nasa venue na si Diana kasama ang nobyong si Yael. Nauna nang ipakilala ni Diana si Yael sa mga kamag-anak nila. Maya't maya naman, kinakausap ni Diana ang nobyo at tinatanong kung ayos lang ito dahil halata kay Yael na medyo kabado siya. Hindi naman maisip ni Diana kung saan kinakabahan si Yael. Sa parte ba na ipapakilala na siya sa mama ni Diana o sa parte ba na malalaman na nila sa araw na yon ang kasarian ng magiging anak niya. Masaya at excited ang lahat lalo na si Diana. At tinanong-tanong siya ng mga kamag-anak nila at maging si Yael kung ano ang ine-expect nilang gender ng baby. Ang gusto ni Diana ay girl, samantalang boy naman ang kay Yael. Pero kahit na anong libang ang gawin ni Yael sa sarili ay talagang balisa siya. Iniisip niya ang muling paghaharap ni Catherine at ng ina niyang si Madam Yelena. Hindi kasi alam ni Yael na nauna nang nagkita ang dalawa ng umaga dahil dumiretso doon ang nanay niya. Maya-maya ay dumating na si Madam Yelena sa venue at halos magkasunuran lang sila ni Catherine. Nagpanagpo na rin ang dalawang pamilya at ipinakilala na ni Diana si Yael sa stepmom niya.
Naging maayos naman ang pagpapakilala ng bawat isa at hindi naman nahalata na matagal na silang magkakakilala. Napag-usapan na rin naman nila ito na hindi na dapat malaman pa ni Diana ang nakaraan ng bawat isa. Pinilit ni Catherine pakisamahan si Madam Yelena at Yael. Kahit nasa loob-loob niya, ilang na ilang talaga siya at halos kumukulo ang dugo niya sa tuwing naririnig niya ang boses ng matanda. Ilang saglit pa ay nagsimula na ang gender reveal na pinakaaabangan ng lahat. Sobrang naging exciting at surprising ng event na yun dahil ang maraming may gusto na babae ang baby at ang iba naman ay lalaki ang gustong gender. Maya-maya pa ay na-reveal na babae ang gender ng baby at na-reveal ito sa pamamagitan ng pagputok ng balloons at pink ang kulay ng mga shredded papers na laman ng loob nito. Kitang-kita kay Catherine ang saya sa mukha ng stepdaughter niyang si Diana. Di niya napigilang maluha dahil kasabay ng sayang nararamdaman niya noon ay ang konting kurot mula sa kanyang nakaraan. May konting hapdi pa mula sa pagkawala ng anak niya noon ang nararanasan niya pa rin hanggang ngayon. Iniisip ni Catherine na kasalanan din niya kung bakit siya nakuna noon. Kung hindi lang sana siya nagpadala sa bugso ng emosyon niya ay baka lumakas pa ang kapit ng bata. Namimiss ni Catherine ang pakiramdam ng pananabik ng isang inang may hinihintay na sanggol na iluluwal niya sa mundo. Habang pumapalakpak naman si Catherine at nakangiting nagpupunas ng tumutulong luha niya, ay hindi niya namamalayang napatingin sa kanya si Yael. Kahit si Diana ang nasa harap ni Yael at masaya itong nagtatatalon sa saya ng malamang babae ang baby, ay tila naging hati ang atensyon ni Yael. Hindi niya ito ipinahahalata kay Diana. Pero sa loob-loob niya ay iniisip niyang nararamdaman ng ex-fiancé. Katulad ni Catherine, naaalala din ni Yael ang panahon sa nakaraan nila ni Catherine kung kailan labis din ang pananabik na nararamdaman. Iniisip ni Yael, kung dati kaya ay natuloy ang kasal nila ni Catherine at hindi ito nakunan, ano kaya ang magiging anak nila? Anong klaseng pakiramdam at saya kaya ang mararamdaman nila kung yun ang nangyayari sa nakaraan? Hindi maitago ni Yael sa sarili na kahit papano ay medyo nadudurog ang puso niya nang makita niyang umiiyak si Catherine. Inuusisa niya ang pakiramdam niya. Iniisip niya na baka ito ay parte ng konsensya niya dahil pinabayaan niya noon si Catherine. Nagpakaduwag siya at naging sunod-sunuran lang siya sa gusto ng nanay niyang si Madam Yelena at pressure ng may-ari ng mga kumpanya nila sa kanya. Iniisip din ni Yael sa mga oras na ito ang dating mga bumabagabag sa isip niya. Tuluyan na ba talagang nawala ng parte si Catherine sa puso niya? At nawala na ba ang dating pag-ibig nila para sa isa't isa? O natabunan lang ito ng mga pangyayari sa nakaraan, bunga ng mga maling desisyon at maling pagkakataon? Samantala, walang kaalam-alam si Yael at Catherine na sa mga sandaling yon na ang mga mata ni Yael ay nasa ex-fiancé niya ay napapansin na pala ito ni Diana. Makikita ang pagbabago sa facial expressions ni Diana at tila ba nagdadala ito ng nakakailang na vibe sa mga oras na yun. Pinilit na lang ni Diana na ibalik ang ngiti sa mga labi nang ibaling na ulit sa kanya ni Yael ang atensyon. Pero ramdam pa rin sa aura ni Diana na para bang may hindi tama sa mga nangyayari. Kitang-kita sa mga mata nito ang talim at kakaibang dilim na hindi mababasa ang ibig sabihin ng kahit sino man. Lumipas ang ilang linggo at buwan. Dumating na rin ang araw na pinakihintay ng lahat. Nanganak na si Diana at ang panganganak niyang yun ay nagmistulang simula ng bagong umpisa at bagong pag-asa sa lahat. Pero habang masaya ang lahat, tila ba nakakaramdam si Catherine ng kakaiba sa mga ikinikilos ng anak niyang si Diana. Gaya na lamang nung sandaling nag-iisip ng ipapangalan sa anak si Diana nung mismong araw ng kapapanganak niya pa lang. Diana, anak, ano man naisip ka namang ipapangalan kay baby? Excited na tanong ni Catherine sa anak habang nag-aabang din si Yael sa isasagot ni Diana. Opo ma, meron na. Nakangiting sagot ni Diana. Talaga, anong pangalan? Sigunang tanong naman ni Yael. Alethea. Alethea ang ipapangalan natin sa kanya. Alethea, ang gandang pangalan. Parang ngayon ko lang narinig yan, anak ah. May ibig sabihin ba ang pangalan na yan? Tanong naman ni Catherine na interesado sa sinabing pangalan ng anak. Ang Alethea ay isang Greek name para sa babae. Ang ibig sabihin nun ay truthful one, honest.
or katotohanan? Sagot ni Diana kay Catherine at Yael habang nakangiti itong nakatingin sa dalawa at tila ba may naaaninag talagang talim sa mga mata nito na anumang oras ay kayang makasugat ng kahit na sino. Ramdam ang bigat at dilim sa aura ng mukha at pananalita ni Diana. Matagal na itong napapansin ni Catherine dahil nagsimula ito nung araw ng gender reveal na ipinakilala ng stepdaughter niya sa kanya si Yael at ang nanay nito. May kaba na nararamdaman si Catherine at Yael nang banggitin ni Diana na yun ang magiging pangalan ng bata. Nagkatinginan silang dalawa at tila ba hindi sila mapakali sa mga kani-kanilang kinatatayuan. Nararamdaman ni Catherine na may kakaiba sa mga kinikilos ni Diana. Pero hindi man lang niya magawang matanong ito dahil para bang kinakabahan siya na hindi niya maintindihan. Maya-maya ay iniwan na muna ni Catherine si Yael at Diana sa loob ng kwarto nito. Pero ilang saglit pa ay sinundan din siya ni Yael sa labas. Catherine, pwede ba tayong mag-usap? Mahinahon at medyo pabulong na tanong ni Yael kay Catherine. Bakit? Anong pag-uusapan natin? Hindi ba pwedeng sa message o tawag na lang? Huwag dito. Baka makita tayo ni Diana. Sagot ni Catherine na tila ba umiiwas kay Yael. Wala ka bang napapansin sa mga kilos at galaw ni Diana? Kasi ako, tuwing magkasama kami, may mga napapansin akong kakaiba sa sinasabi niya. Hindi ko alam kung may alam siya sa nakaraan natin o ano. Pero may mga salita siyang binibitawan na para bang malalim ang pakahulugan gaya na lang nung kanina. 'Di ba? Paliwanag ni Yael na medyo kinakabahan. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit kanya nang kinikilos ni Diana. Dahil maging ako hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkakaganyan. Natatakot ako. Ayokong isipin. Sagot ni Catherine na medyo balisa rin. Paanong ayaw mong isipin ito, Catherine? Ako nga, iniisip ko na baka gusto mong gumanti sa akin kaya ikaw na mismo nagsabi kay Diana ng tungkol sa nakaraan natin. Suspecha ni Yael. Siraulo ka ba? Alam mong hindi ako ganyang klase ng tao. Huwag mo kong itulad sa nanay mo, Yael. Baka nga mamaya siya pa ang may kagagawa nito eh. Paghihinala ni Catherine. Hindi yun magagawa sa akin ni Mommy. Catherine, nagbago na ako. Gusto ko na ng maayos at tahimik na buhay para sa anak ko. Tapos na ako sa mga away at drama na ganito. Dispensa ni Yael. Pues, lalo ako. Ilang araw at linggo ng ganyang si Diana. Tingin mo ba hindi ako natutuliro kakaisip kung anong nangyayari sa anak ko? Hindi ko alam kung bakit biglang parang hindi ko na siya kilala. Parang naging ibang tao na siya. Nagbago na rin ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko siya matanong kasi natatakot ako sa magiging sagot niya. Yael, natatakot ako. Natatakot ako na baka mamaya itong pamilyang binubuo ko unti-unti na palang nasisira nang wala akong kamalay-malay. Maluhaluhang paliwanag ni Catherine kay Yael. Samantala, habang nag-uusap ang dalawa sa di kalayuan, ay wala naman silang kamalay-malay na nasisilip sila ni Diana sa bintana nito. Bahagyang nanglilisik ang mga mata ni Diana at tumataas ang kanang kilay nito. Halata ang gigil sa hulma ng mga labi ni Diana habang karga-karga niya ang bata. Maya-maya pa, pumasok ang isang kasambahay at tila ba may ibinulong kay Diana. Pagkatapos ay napaside smile si Diana at muling tumapang ang kanyang mukha. Lumipas ang ilang buwan at nanatiling ganoon ang mga kilos at galaw ni Diana. Naging maiiniti ng ulo niya at madalas niyang mapagtaasan ng boses ang stepmom niyang si Catherine. Ganon din siya kay Yael na para bang may nagawa itong masama at madalas niyang pagalitan. Maging sa pag-aalaga ng bata ni Diana ay nabubuntunan niya rin ito ng init ng ulo. Iniisip na lang ni Catherine na baka postpartum ito at dala ng panganganak ni Diana kaya tinitiis na lang niya ang lahat. Nangyayari din ang mga parinig at pahiwatig ni Diana kay Yael at Catherine na para bang sinasadya niyang makapagbitaw ng mga salita na magiging palaisipan sa dalawa tungkol sa nakaraan nila. Isang araw, nag-schedule ng masinsinang pag-uusap sina Catherine, Yael at Madam Yelena. Isang pangyayaring never nilang naisip na mangyayari ang mag-uusap-usap silang tatlo ng masinsinan alang-alang sa bata. Napag-usapan nila ang kasal ni Diana at Yael. Dahil si Diana ay madalas itong mabanggit sa stepmom niya at sinabi rin ni Yael na madalas din itong kulitin sa kanya ni Diana na kung kailan magpo-propose itong si Yael sa kanya. Hiniling naman ni Catherine na sana ay huwag mangyari ang dating nangyari sa kanila ni Yael. This time,
Gusto ni Catherine na panindigan talaga ni Yael ang relasyon nila ni Diana at pakasalan niya ito. Nilinaw naman ni Yael na mahal niya si Diana at wala siyang ibang habol dito na yaman o kahit na ano, kundi gusto niya lang panindigan at maiayos ang pamilya dahil may anak na siya. Nilinaw rin naman ito ni Madam Yelena kay Catherine at kung kinakailangan daw mag-sign ng prenup ni Yael ay handa siyang gawin ito. Di hamak naman kasing mas mayaman ang pamilya ni Diana kaysa sa pamilya ni Yael at Madam Yelena. Pareho silang nagmamay-ari ng multiple companies pero mas kilala ang pamilya ni Diana o ang mga Del Valle pagdating sa malalaking kita at pinakamayamang kumpanya sa Pinas. Plinano ng tatlo ang pagpopropose ni Yael sa araw ng birthday ni Diana sa makalawang linggo na. Sinabi rin ni Catherine ang ideal proposal ni Diana na madalas may kwento sa kanya dati. Mahal na mahal ni Catherine ang anak niyang si Diana kahit na stepdaughter niya lang ito. Kaya lahat ng pwedeng magpasaya dito ay handa niyang gawin. Kaya naman inihanda ng lahat ang venue at ang mga ganap sa mismong araw ng magpropose si Yael kay Diana. At dahil surprise proposal ito, walang makakaalam nito kundi silang tatlo at magmumukha lang special birthday celebration ng araw na yun para kay Diana. Hanggang sa dumating na nga ang special na araw ulit na yun. Ang birthday ni Diana kung saan dito na magpopropose si Yael para pakasalan ito. Masaya ang lahat at halatang pinaghandaan ang okasyon na yun dahil sa isang magara at mamahaling hotel ito gaganapin. Magaling at masasarap magluto ang mga hinar na crew at ang catering na kinuha. Ang theme ng event ay glamorous gala, kaya naman napakaganda at ang daming nagpuntahan ng mga business partners at lahat ng kamag-anakan ni Diana at kaunting pamilya sa side ni Yael. Nagsimula na nga ang party at nagulat ang lahat dahil napakaganda ng gown na suot ni Diana. At maging ang pagkakaayos sa buhok at makeup niya. Binibiro pa nga si Yael ng mga kaibigan at nanay niya dahil parang reception na daw sa kasalang itsura ng venue. Medyo kinakabahan at excited si Yael sa mga sandaling yun at maging siya ay nagandahan kay Diana. Ang bantay naman sa baby niya sa Alethea ay ang dalawang yaya nito. Maya-maya ay nagsimula na nga ang party. At nakarating na sa point kung saan ito ang time na magpo-propose si Yael. At dahil sorpresa ito, ang setup na napag-usapan ay magkakaroon ng isang malaking box ng regalo na kasya ang tao at nandoon mismo sa loob si Yael. Ang malaking box na regalo na ito ay nasa likod ng isang malaking kutina at unti-unti itong bubuksan ng mga crew. Maya-maya pa ay i-announce na ng MC na ito ang pinakamaganda at pinakamalaking regalong matatanggap ni Diana sa buong buhay niya. Kaya pinatayo si Diana at pinalapit sa may regalo at lumapit ang 4 na crew para buksan ito. Nang mabuksan ang 4 na size ng malaking regalo, ay laking gulat ng lahat nang makitang nakaluhod doon si Yael hawak ang isang singsing. Seryoso ang mukha ni Yael at tila ba kinakabahan habang sinasambit ang salitang pinag-isipan niya ng mabuti mula sa puso niyang banggitin kay Diana. Ipinaalala niya kay Diana ang lahat ng pinagdaanan nila, kung gaano nila kamahal ang isa't isa hanggang sa mabanggit niya ang linyang pinakahihintay ng lahat. Diana, babe, will you marry me? Seryoso at buong pusong tanong ni Yael kay Diana. Ilang segundo pa ay unti-unting nagbago ang facial expression si Diana. Kanina'y nakangiti ito at maluha-luha. Pero sa sandaling yun ay tila ba unti-unting naging matapang at may talimang tingin ni Diana kay Yael. Ilang saglit pa ay nagulat ang lahat nang biglang sampalin ni Diana ng malakas si Yael habang nakaluhod ito at sa sobrang lakas ng puwersa ng pagkakahampas ay kitang-kita ng lahat at ni Yael kung paano tumilapon ang engagement ring na hawak-hawak niya. Ang engagement ring na yun ay gumulong pa papunta sa harap ng pwestong kinauupuan ni Catherine. Nagulat ang lahat at nagsitayuan. Ang iba ay nilabas ang kanilang mga cellphones at kanya-kanya silang kuha ng pictures at videos na para bang mga reporters. Si Catherine naman ay hindi mapakali sa kinauupuan niya. Napatingin na lang siya kay Madam Yelena na hindi rin maipinta ang mukha dahil sa kahihiyang sinapit ng kanyang anak. Parang hindi pa nagsisink in kay Catherine ang mga nangyayari pero para na siyang mahihimatay sa sobrang takot at pag-aalala sa kung anong nangyayari kay Diana at bakit niya nagawa yun. Matapang ang mukha ni Diana at bigla itong tumawa ng nakakalokong tawa sabay sabing, "Tama ng palabas na to."
Oo, birthday ko ngayon. Ako dapat ang makatanggap ng regalo pero masaya yata na kayo ang makakatanggap ng regalo mula sa akin. Oras na siguro para malaman niyo na kung ano ang totoo. Seryosong pagkakasabi nito ni Diana, sabay tingin sa stepmom niyang si Catherine at kay Madam Yelena. Diana, ano bang nangyayari? Anong katotohanan? Ano ba tong ginagawa mo? Hinawakan ni Yael ang braso ni Diana pero nagpumiglas ito at nang magpumilit si Yael na kausapin si Diana ay bigla siyang sinampal ulit ng malakas nito sa kabilang pisngi naman. Dahil dito ay hindi na nga lalo napakali si Madam Yelena sa kinatatayuan at nilapitan niya ang dalawa. Ganun din si Catherine na kumaripas ng lapit kay Diana. Gaya din ang ginawa ni Diana kay Yael ay halos ipagtabuyan si Catherine ng stepdaughter niya. Diyan lang kayo. Huwag kayong lalapit sa akin. Banta ni Diana sa tatlo. Diana anak, pakiusap. Baka naman pwedeng pag-usapan to ng tayo lang. Umiiyak na pakiusap ni Catherine. Oo nga, iha. Huwag tayong gumawa ng iskandalo dito. Kung may problema o kailangan tayong pag-usapan, hindi ba dapat tayong pamilya lang? Ito ba ang gusto mong mapanood ng anak mo balang araw? Nakakamera tayo oh. Binividyon tayo ng lahat. Paliwanag ni Madam Yelena kay Diana habang natataranta ito at halos magtakip na mukha dahil sa daming kamera at phone na nakatutok sa kanila. Habang nagiging mainit ang usapan, ay nakapagdesisyon na si Catherine na aminin na lang sa anak niya ang lahat na sa kanya mismo manggaling. Diana, kung tungkol sa nakarang, hindi na naipagpatuloy pa ni Catherine ang sasabihin dahil bigla siyang sinampal ng malakas ni Diana at bigla na rin itong napaiyak dahil sa ginawa niya. Pero kahit umiiyak si Diana, ay halata sa mga mata niya ang mabigat na sama ng loob na parang matagal na niyang dala-dala. Tungkol saan? Tungkol sa nakaraan? Huwag kang mag-alala, Catherine. Matagal ko nang alam ang nakaraan. Bago mangyari itong lahat, inalam ko na ang buong kwento niyo ni Yael. Pati ang kwento niyo ni Daddy at kung paano siya namatay. Anak, anong sinasabi mo? Paiyak na sabi ni Catherine na tila ba hindi makakapaniwala sa mga naririnig na sinasabi ng stepdaughter niya. Nanlilisik ang mga mata at galit na nagsalita si Diana. Napakasinungaling mo, Catherine. Tinanong kita nang gabing inatake sa puso si Daddy. Sabi mo, bigla na lang siyang inatake at natumba. Namatay siya ng ganun-ganun na lang. Pero nalaman ko sa recorded audio sa CCTV ng gabing din yun na nagtatalo kayo, nag-aaway kayo. Pinag-aawayan niyo si Yael dahil ang hinala ni Daddy, si Yael pa rin ang mahal mo. Ginamit mo lang ang tatay ko. Ginamit mo lang si Daddy para makamit mo ang lahat ng meron ka ngayon. Sinamantala mo ang pagkalungkot niya sa pagkamatay ni Mami sa aksidente 5 years ago. Sinamantala mo lahat. Ikaw ang pumatay kay Daddy. Inatake siya sa puso dahil sa'yo. Kaya ngayon, buhay mo rin dapat ang kapalit. Sabay hinatak ni Diana ang buhok ni Catherine at nilabas ang isang baril mula sa loob ng secret pocket sa ballgown na suot nito at tinutok ang baril kay Catherine na para bang hino-hostage niya. Nagsigawan ng mga tao at natakot din ang mga batang bisita. Maging si Madam Yelena ay shocked sa mga pangyayari at hindi alam ang gagawin. Si Yael naman ay natataranta sa mga nangyayari. Nag-iisip paano aawatin si Diana at paano tutulungan si Catherine. Inuna naman ni Madam Yelena na isecure ang babing si Alethea kasama ang yaya nito. Inilayo niya ang bata kina Diana at Catherine at tinala sa ligtas na pwesto. Nagtawag na rin ang ibang guard at tulong si Madam Yelena sa mga pulis. Grabe rin ang takot at pag-iyak ni Catherine ng mga sandaling yun. Niwala siyang kamalay-malay na marunong palang humawak ng baril ang teenager niyang stepdaughter na may nahal niya at tinuring niya talagang totoong anak. Sinubukang agawin ni Yael ang baril kay Diana pero may mga kasamahang lalaki pala si Diana na nakaabang sa paligid at siya namang hinawakan sa magkabilang braso si Yael at tinutukan ito ng baril. Parang baliw namang tumawa si Diana habang hawak-hawak niya si Catherine at dinidiin ang pagkatutok ng baril sa ulo nito. Diana, pakiusap. Huwag mong gawin sa mama mo yan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ibaba mo yung baril. Ibaba mo yan, Diana.
Pag-usapan natin to, wag naman ganito. Pakiusap ni Yael kay Diana habang dahan-dahang papalapit sa kanya at humahanap ng tiyempo ulit na maagaw ang barir at mailigtas si Catherine. Manahimik kang hayop ka. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Kundi ipuputo ko talaga to. Saka pwede ba, hindi ko siya nanay. Wala akong nanay na manggagamit at singsama ng babaeng ito. Anak lang ako ng daddy ko. Wala akong ibang nanay kundi ang mommy ko lang. Sobrang pag-aalala ni Yael kay Catherine. Tinitingnan niya ito sa mga mata at nakatingin din si Catherine sa kanya na para bang sinasabi ng mga mata ni Catherine na huwag nang lumapit at manlaban. Mag-ingat sa mga bawat galaw nito. Ano Catherine? Papalag ka? Hini-imagine mo bang mangyayari sa ito balang araw? Ito na ang singil ng tadhana sa'yo. Huwag ka munang magulat kasi hindi pa tapos ang mga revelasyong hinanda ko para sa'yo. Anak, bakit mo ba ito ginagawa? Hindi mo naman alam ang totoong nangyari. Bakit kami umabot sa ganun ng daddy mo? May mga nangyari muna bago kami nagkaroon ng ganung pagtatalo. Hindi ko gusto ang nangyari. Humahagulgol na sabi ni Catherine kay Diana. Pwede ba wag ka nang magsinungaling? Wala ka nang magagawa dahil planado ko na tong lahat matagal na. Plinano mo? Laking gulat ni Yael sa narinig niya. Oo, Yael. Planado ko to lahat. Sinadya kong hanapin ka at akitin ka para magkaroon tayo ng relasyon at maggamit ka sa paghihiganti ko sa babaeng to. Dahil gusto ko siyang masaktan sa pinakamasakit na paraan. At ito na yun. Nagtagumpay nga ako. Ang galing ko, di ba? Napagtagpo-tagpo ko kayong lahat at napaniwala ko kayo sa palabas kong to. At ito pa ha. Kalma ka lang kasi. May kasunod pa. Hindi totoong anak mo si Alethea. Tingin mo ba gusto kong malhayian mo ko? No way. Never kong inimagine sa buong buhay ko na magkakaroon tayo ng anak. Oo, may nangyari sa atin. Pero hindi ikaw ang ama ng anak ko. Kahit ipacheck mo pa, kahit magpa-DNA ka pa. Hindi ikaw ang ama ni Alethea. Wala kang dugong nananalaytay sa kanya. Kinamit lang kita para saktan ng gusto si Catherine. At lalong hindi kita mahal. Ew! Bakit naman ako papatol sa isang lalaking kagaya mo? Alam mo, mukhang baliw ang tingin niyo sa akin ngayon pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga lang sa akin ay maipaghiganti ko ang daddy ko na pinatay ng lecheng babaeng to. Parang wala sa sarili si Diana habang kinukwento ang mga ito kay Yael. Sobrang shocked naman si Yael sa mga isiniwalat na yun ni Diana at hindi niya na ma-express ng maayos ang puot at galit na nararamdaman niya dahil sa panlolokong ginawa sa kanya nito. Halos naghahabol na ng hininga si Yael dahil sa sobrang sama ng loob na nararamdaman. Hindi ako makapaniwala. Anong klaseng tao ka, Diana? Kung tao ka man, hindi kita mapapatawad. Nanginginig na sabi ni Yael kay Diana. Di wag. Ba't ba ako hihingi ng tawad sa'yo? Mga asar pa ni Diana. Lalo namang napahagulgol ng iyak si Catherine sa lahat ng mga narinig niya. At maya-maya pa ay hinawakan niya na ang baril na hawak ni Diana at takmang parang sasadyain na lang niyang iputok ni Diana sa ulo niya. Ayan, patayin mo na ako. Patayin mo na ako ngayon na. Kung yan ang makakapagpaligaya sa'yo, Diana. Minahal kita ng higit pa sa pagmamahal ng isang ina sa tunay niyang anak. Lahat ng ipinakita ko sa'yo noon, lahat yun ginawa ko kasi gusto ko. Kasi mahal kita. Kasi mahalaga ka sa akin. Kasi anak kita. Humahagulgol na sabi ni Catherine sa anak. Sinungaling, hindi mo ko mahal. Kinamit mo lang din akong pang-therapy sa sarili mo dahil na-trauma ka sa namatay niyong anak ni Yael at dahil hinding-hindi ka na magkakaanak. Kaya wala kang choice kundi magpakabaliw sa ideya na tatanggapin din kita at ituturing kitang nanay ko. Pagmamatigas ni Diana. Diana, tigilan mo na to. Isipin mo ang anak mo. Ilabas mo na ang lahat ng galit mo. Saktan mo ko kung gusto mo. Pero isipin mo ang kinabukasan naghihintay sa anak mo pag ginawa mo to.
pag pinatay mo ko. Ko nang pinag-isipan to. Ilang ulit kong pinangarap na mabaril kita para lang maipaghiganti ko si daddy na nahirapan ng sobra. Na namatay sa sama ng loob dahil sa'yo. Kaya walang makakapigil sa akin. Ito ang kabayaran sa lahat ng panggugulong ginawa mo sa buhay namin. Kaya dapat lang na mawala ka na sa mundo. Natigilan si Diana sa pagsasalita at natigilan din ang lahat dahil may narinig silang putok ng baril. Bigla na lang palang dumating ang mga pulis at binaril na sa may bandang tuhod at sa braso si Diana na naging dahilan naman para mabitawan niya si Catherine at masalo ito ni Yael. Iyak nang iyak si Catherine at nagawa niya pang lapitan si Diana para tingnan ang kalagayan nito. Niyakap niya ito at nakita niyang umiiyak na rin si Diana at tila ba binubulong sa kanya ang pangalan ng baby nito na si Alethea. Hinuli ng mga pulis ang ibang mga armadong lalaking hinar ni Diana bilang mga kasabwat. Dinala si Diana sa ospital at nakabantay sa kanya ang mga pulis para maihain ang kaso pagkatapos niyang maospital. Lumipas ang ilang araw at linggo. Nalaman ni Catherine at Yael, base sa assessment ng psychiatrist ng ospital na pinagdalhan ni Diana, na meron pala itong multiple health conditions at disorders na posible na namanapan nito mula sa parents niya. Laking gulat naman ni Catherine dahil wala siyang kamalay-malay na ganun na palang nangyayari kay Diana. Naalala rin ni Catherine at naikwento niya kay Yael kaya siya nagtatalo noon ng daddy ni Diana ay dahil parang ganun din ang sitwasyon. Napaka-controlling, possessive at manipulative ng daddy ni Diana. Minahal naman niya ito pero ang dami niyang tiniis na ugali at mga treatment ng tatay ni Diana na hindi naman tama at hindi niya deserved. Kaya ngayon, mas naging malinaw kay Catherine na baka ngayon ang dahilan kung bakit may ganong episodes din sa Diana. Napagdesisyonan ni Catherine base sa advice ng psychiatrist na dalhin at ilagay muna si Diana sa pangangalaga ng mga social workers sa isang private mental health institution dahil ito ang mas makabubuti sa kanya. Hindi na rin kasi makausap ng maayos si Diana at tila ba nawawala ito sa sarili. Dito na lang siya dinadalaw-dalaw at kinakausap pa rin kahit papano ni Catherine dahil kahit ano namang nangyari ay mahal niya pa rin ito bilang anak niya. Inako naman ni Catherine ang responsibilidad na alagaan ang anak ni Diana na si Alethea. Sinusuportahan din siya ni Yael dahil kahit papano ay napamahal na rin si Yael sa bata. Nagkaroon na rin ng masinsinang pag-uusap si Madam Yelena at Catherine. Nagkapatawaran sila at pinili nilang magsimula ng bago at makapag-umpisa ng tahimik at may peace of mind. Isang araw, binisita ni Yael si Catherine sa bahay nito. May dala si Yael na bulaklak at mga prutas. Natatnan niya tong nasa may garden, nakaupo sa may couch at hinahaplos-haplos sa tamoy ang halaman na rosas na nakatanim sa isang espesyal na baso. Ang ganda naman ng mga puting rosas na yan. Puri ni Yael sa mga bulaklak. Dito ko siya nilagay. Si Rosalia, anak natin. Nung nakunan ako, pinili kong mailagay siya sa espesyal na baso na ito. Para lagi ko siyang kasama. Lagi ko siyang didiligan. Maaalagaan ko siya. Masisinagan siya ng araw. At makikita niya kung gaano kaganda ang mundo. Kwento ni Catherine kay Yael habang lumuluha ito. Di na napigilan ni Yael na maluha din at niyakap niya bigla ng mahigpit si Catherine. Humagulgol sa iyak si Yael at humingi siya ng buong pusong kapatawaran kay Catherine sa lahat ng nangyari sa kanila. Catherine, alam ko hindi ko na mababago ang nakaraan. Pero ang kasalukuyan, ang hinaharap, kaya pa. Kaya ko pang makabawi sa'yo. Sana, kung pwede. Baka pwedeng bigyan mo pa ako ng uling pagkakataon na maiparamdam sa'yo kung gaano ka kahalaga. Kung gaano ka ka-espesyal. Handa akong mahalin ka ng buong buo. Kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Handa akong tumayo bilang ama kay Alethea. Gusto kong samahan ka sa buhay mo. Gusto kong sabay tayong magsimula ulit. Alam ko hindi madali na maghilom sa lahat ng sakit ng nakaraan. Pero kakayanin naman siguro natin, di ba? Kakayanin natin dalawa.
magkasama. Hindi kita mamadaliin at hindi rin kita pipilitin kung ayaw mo na. Pero hayaan mo lang sana akong manatili sa tabi mo hanggat kaya ko. Hayaan mo lang na samahan at alagaan kita. Muling nagyakapan ng dalawa at mula noon ay nagsimula nga sila ng bagong buhay. Hindi man sila agad pumasok sa isang relasyon, kundi hinayaan muna nilang maghilom ang isa't isa at inunti-unti nilang hinanda ang mga sarili para sa mas seryoso, mas matatag at mas masayang pagsasama. Ang kwento ni Catherine at Yael ay nagpapakita ng kahalagahan ng paghahanap ng kapayapaan sa ating nakaraan. Dahil tuluyan lamang tayong maghihilom kung hindi natin itatago ang mga sugat sa ating mga puso. Bagkus hahayaan natin itong lumantad at iparamdam sa atin na ang bawat sakit na nararanasan sa buhay ay lilipas din. At ang lahat ng mga masasakit na karanasan na ito ay pwede nating gawing lakas para magpatuloy sa hinaharap. At lahat ng ito ay nagsisimula sa pagpapatawad. Magiging handa lang ang isang taong magmahal ng buo kung matututunan lang din niyang magpatawad ng buo. Darating ang araw na matatanggap din natin na ang buhay ay hindi lang isang tuwid na daan dahil iikot ito ng iikot hanggang sa maging ganap na at handa na ang puso natin na magmahal ulit at mamuhay ng may kapayapaan.